Philippines at a time. Sa ngalan po ng ating mga kasamang Kings Radio Reporter mula sa Technical kasamang Edgar Cabanyog. Ako si Leo Baron at sa ngalan rin ni kasamang Richard Sagayno. Umagang balita sa Kings Radio. Tayo po sa bayang napapakinggan sa mga impila ng Kings Radio Philippines sa 99.5 Kings Radio San Francisco, Agusan del Sur, 94.5 Kings Radio Hinibaan Negros Occidental at 102.5 Kings Radio Siato Negros Oriental. Umagang balita sa Kings Radio. At ngayon mga kabayan, sa detalye na po ng ating mga balita. Balitang probinsya. Dead on the spot sa pamamaril ang Municipal Councilor ng Buluan, Maguindanao del Sur. Kinilalang biktima sa pangalang Muhammad Alamada, konsyal ng bayan at residente ng Buluan. Nakatayo lamang sa harap ng Buluan District Hospital sa Alamada ng biglang barilin ng di kilalang gunman sakay ng motorsiklo alas 3 ng hapon. Agad namatay ang biktima matapos tamaan ng bala sa katawan. At agad naman buo ng Special Investigation Task Group ang MDS Provincial Police Office upang marsulba sa lalong madaling panahon ang nasabing kaso. Sa iba pang balita, pinangunahan naman ni Peace Security and Reconciliation Office PSRO BARM Executive Director Anwar Alamada ang dispute resolution sa pagitan ni Nasruddin Abdul Sattar at Rustom Yamadil ng Barangay Bialong, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Sang saan ito ay ginanap sa tanggapan mismo ng Peace Security and Reconciliation Office kahapon. Ayon kay Director Alamada, matapos makipagdialogo ang tanggapan ng PSRO BARM MILF-CCCH, bawat panig ay nakumbinsi ang mga ito na tuldukan na ang kanilang hiwaan. Dagdag pa ni Alamada, win-win solusyon ang kanilang ginamit na formula at kapayumakap na sa kapayapaan ng mga ito sa pamamagitan ng pagsumpa sa Quran bilang patunay sincero ang mga ito sa kanilang pinag-usapan. Dagdag pa rin sa ating balitang probinsya mga kampay, hindi makaila ang tindi ng negatibong epekto ng illegal na droga sa mga kabataan. Nakalimitang nauwi sa pinsala o pagkasira ng kanilang kinabukasan. Upang masugpo at maiwasan ang sularin ito sa lalawigan, inatasan ngayon ni Governor Emilio Lala Talinio Mendoza ang Provincial Anti-Drug Abuse Council of PADAC, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, na mas paigtingin ang kampanya kontra droga sa iba't ibang pampublikong paaralan. Kaugnay nito dinaos ng PADAC sa Dualing High School sa Bayan ng Aliusan ang dalawang aktibidad. Isang drug symposium para sa mga estudyante at isang drug-free workplace lecture para sa mga guro. Ang symposium ay nilahukan ng 500 na estudyante kung saan tinalakay ang mahalagang probisyon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 9165, pati na rin ang panganib na dulot na paggamit ng illegal na droga. Samantala, 50 guro ang dumalo at tinalakay o talakayang hinggil sa drug-free workplace. Iwala naman ni School Principal Delphine Sikanaway kasama ng kanyang mga guro na ang mga aktibidad na ito ay magdudulot na makabuluhang pagbabago. Kaya't man ipinahayag nila kasama ang mga estudyante ang kanilang pasasalamat kay Governor Emilio Lala Talinio Mendoza sa pagpapatupad ng naturang programa. Umagang balita sa Kings Radio. Oras natin ganap ng alas 6:28 ng umaga Philippines Standard Time. Dumako naman tayo mga kabayan ngayon sa iba pang bahagi natin mga balita sa ating mga balitang pambansa. Nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng nararanasang bagyo at habagat. Itong kinumpirma ng pamunuan ng Department of Agriculture sa isang pahayag. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi dapat mag-alala ang publiko dahil tulong-tulungan niya ang lahat ng sektor para matiyak ang sapat na supply ng mga agri-product sa mga pamilihan. Sa kaliman niyang kapusin ng supply ay tuwing may bagyo lamang at pansamantala lang ito. Sa datos ng ahensya, umabot na sa 107.42 milyong piso ang kabuang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura matapos tumama ang bagyong Ferdy, Hiner, Helen at kabilang nang umiral na habagat. Balitang pambansa. Pambansa. Naniniwala naman si Commission on Election and COMELEC Chairman George Garcia na malaki ang magiging epekto na naging tapya sa kanilang pundo sa gagawing barangay ang sangguniang kabataan eleksyon.
Ito'y matapos lumabas sa datos na iprenisinta ni Garcia na nasa higit 8 bilyong piso ang nawala sa kanilang pundo para sa BSKA, habang nasa 3 bilyong piso naman sa national and local election. Samantala, sa kabila nito, tiniyak ni Garcia sa mga senador na bumuo sila ng Cybersecurity Bureau sa kanilang komisyon upang tumutok sa mga paglaban sa anumang cybersecurity problem na nararanasan sa tuwing eleksyon. Umagang balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Oras ganap ng alas 6:30 ng umaga, Philippine Standard Time. Sa mga nag-almusal, mga nagkakape ngayong umaga, sa may mga trabaho, double time. At siyempre sa may mga biyahe ngayon, magdala ho kayo ng pananggalang sa ulan, medyo makulimlim pa rin ang ating panahon. Labas na ng impilan, alamin natin ang mga report ng ating mga kasamang Kings Radio reporter na kasambay. Unang bugso ng mga report, mga kabayan, abay construction worker, biktima ng pamamaril dyan sa may Sultan Kudarat. Alamin natin Italia report mula kay Gar Cabanyog. Kings Radio. Report. Sumasa ilalim ngayon sa gamutan ang isang construction worker matapos itong barilin ng 2 lalaki sa bahagi ng Barangay Pigkalagan, bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Batay sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, nanggaling sa Barangay Panatan ang mga biktima na si Nanas Saricor Dirun at si alias Khalid, at nagkataon na napadaan sa Barangay Pigkalagan sakay ng isang motorsiklo. Maya-maya lumabas mula sa damuhan ang 2 lalaki para barilin ang kanilang target. Tanging si Nas lamang ang tinamaan sa bahagi ng kanyang katawan. Bagaman ligtas mula sa kapahamakan si Khalid, at nagdulot naman ito ng takot sa mga residente. Mabuti na lamang agad siya nasakluluhan ng mga napadaang individual at hinatid siya nito sa pinakamalapit na ospital. Nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng kapulisan laban sa mga namaril. Huli nilang namataan ng mga suspect sa Barangay Alamada, Sultan Kudarat. We are now report, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala, pagkongkreto ng pangunahing kalsada sa Sitio Waterfall, Kampang, Libungan, isasagawa sa ilalim ng kautusan o mandato ni Mayor Apple Kwan ng Libungan, North Cotabato. Detailed report, mga kabayan, mula kay Maricel Bayuna. Kings Radio. Report. Sisimulan na ang proyekto ng pagkukongkrito ng pangunahing kalsada sa Waterfall Kampangi, isang akbang na isasagawa sa ilalim ng mahusay na pamumuno ni Mayor Angelos Apple L. Kwan, CA. Ang proyektong ito ay naasahang magbibigay ng mas maayos na transportasyon at mas mabilis na pag-aksis sa mga pangunahing lugar ng bayan. Kamakailan nagkaroon ng isang site inspection sa lugar kaugnay na napipintong proyekto ng pagkukongkrito ng pangunahing kalsada. Kasama sa inspeksyon ang mga kinatawan mula sa opisina ng alkalde, engineering office at mga representante mula sa kontratista upang suriin ang mga kondisyon ng lugar at tiyakin ang maayos na pagsisimula ng proyekto. Ang pagkukongkritong ito ay bahagi ng malawakang inisyatibo ng lokal na pamahalaan na mapabuti ang mga infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng munisipalidad. Pinapahalagahan ni Mayor Apple Kwan ang kahalagahan ng maayos na daan sa pag-unlad ng kabuhayan ng mga mamamayan at inaasahang magdudulot ito ng positibong epekto hindi lamang sa turismo kundi pati na rin sa kalakal at paghatid ng mga serbisyong publiko. Sinisiguro ni Mayor Apple Kwan na magiging mabilis ang implementasyon ng proyekto at ipatutupad ng mas mataas na antas ng kalidad. Ang mga pangunahing kalsada tulad ng Sitio Waterfall ay prioridad ang kanyang administrasyon upang mapalakas ang koneksyon ng mga malalayong sitio at mga barangay sa kabayanan. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Umagang balita sa Kings Radio. Alas 6:33 ng umaga, ang ating oras, Philippine Standard Time. Sa iba pang bahagi natin mabalita, mga report, mga kabayan, abay Bagong Pilipinas Trust ng PBBM Administration ipinapatupad ng Banisilan MPS. Napaumuno na bagong talaga na Chief of Police, Major Arvin John Cambang. Detailed report mula kay Jose Edison Katulong. Kings Radio. Report. Pagpapatupad ng Uplang Kabalikat na programa ng PNP sa Bagong Pilipinas Trust ng PBBM Administration ang naging basihan ng mga sinusulong na programa ng PNP offices sa bansang Pilipinas. Ang bagay na ito ay nilahad ni Police Major Arvin John Cambang, ang bagong talagang Chief of Police ng bayan ng Banisilan, sa panayam sa kanya ng Kings Radio News Team. Ang Uplang Kabalikat ani Cambang ang nakikitang mabisang solusyon ng PBBM Administration
Administration upang mapanumbalik ang tiwala ng taong bayan sa pulisya at tuluyang mawala ang hindi pagkakaunawaan, kaya't nararapat umanong ipakita ng bawat isa ang kanilang kooperasyon, suporta at pagtulungan upang hindi na lumawak pa ang problema at mabigyan ng madali ang solusyon. For me to be assigned in Banisilan because it is a new opportunity, no? And new challenge for me kasi sa Banisilan, as for a month, no, na experience ko dito is talaga yung ating community is very supportive, no, sa ating law enforcers and other security sectors, no? And of course yung support din, no, ng ating local government units is nandito rin po sa ating programa. Bilang bagong hepe ng Banisilan Municipal Police Station, sisiguraduhin ni COP Cambang na lalo pang paigtingin ang crime prevention activities, law enforcement operation at iba pang community development approach para makapamuhay ng tahimik, matiwasay at malayo sa kaguluhan ang mga mamamayan ng nasasakupang munisipyo. Anumang hamon o dagok na darating sa taong bayan ay agad mariresolba kapag ipinairal ng bawat isa ang pagmamahalan at pagtutulungan, at ang madalas na pagtungo ng mga kapulisan sa mga kabaranggayan ay bilang pagpapakita na hindi dapat katakutan ang mga pulis, kundi ituloy nila itong kakampi sa lahat ng oras. Mas focus tayo sa coordination natin sa community, sa ating mga barangay. So we need the collaboration of every citizen, no, is very important po dito sa when it comes to the peace and order matters po. Kakaunti man ang bilang ng mga kasapi ng mga kapulisan sa bayang ng Banisilan na ayon sa pinakahuling datos ay may 47 PNP personnel lamang ang sumasakop sa 25,000 constituents o sa ratio na isang pulis sa 500 constituents. Subalit dahil sa sama-samang pagtutulungan ay nagawa itong mamanage ng Banisilan PNP, katuwang ang kanilang close coordination at ibinigay na full support ng kanilang local chief executive na si Banisilan Mayor Butsoy Alisasin. Possibly, we have police population ratio na 1:500, at yung ating police po is nasa 47 ang kapulisan natin, and we have thousands of constituents. Even konti lang po yung personnel dito sa Banisilan, continuous po, no, na makakaasa po kayo na yung quality police service po ibibigay sa ating constituents. At sa na-report ako si Ed Katulong para sa Umagang Balita, sa Kings Radio. Alas 6:31 o 37 ng umaga, samantala report nakuha natin dyan sa may Negros Oriental. Wanted sa kasong robbery. Abay nahuli sa Dumaguete City, Negros Oriental. Detalye na report mula kay Dinis Maluntang ng 102.5 Kings Radio Shato, Negros Oriental. Din, report mo. Kings Radio. Report. Balhog sa selda sa Dumaguete City Police Station ang usa ka lalaki nga may kasong robbery with violence against for intimidation of persons. Human kini na sikop sa kapulisan alas 2:20 sa gabi niadto nga Miyerkules, Setyembre 18 sa Dr. V. Luxen Street, Poblasyon 7, Dumaguete City. Ang dinakpan gila nga si John Kenneth, 35 anyos, ulitaw og residente sa San Jose, Barangay Banila, Dakbayan sa Dumaguete. Ang kapulisan sa Dumaguete inabagan sa Provincial Highway Patrol Team, Criminal Investigation and Detection Group, Provincial Field Unit of 75th Mobile Company sa Regional Mobile Force Battalion maoy mitunol sa warrant of arrest batok sa akusado. Hinuon ang korte mitugot sa akusado nga makabutang og piyansa nga balor og 100,000 pesos alang sa iyang temporaryo nga kagawasan. Nanukad na lang diri sa Kings Radio Shato, Negros Oriental. Kini si Dennis Baluntang para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Sa Kings Radio. Alas 6:38 ng umaga.